Sa video ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang pagbangga ng malaking China Coast Guard vessel number 5203 sa mas maliit na Onaiza May 2. Isang civilian vessel na kinontrata ng AFP para magdala ng supply sa mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Nangyaring insidente linggo ng umaga habang sinusubukang alpasan ng Onaiza May 2 ang China Coast Guard at Maritime Militia ships na sinusubukan silang harangin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa di kalayuan, sinagi naman ng isang Chinese Maritime Militia vessel ang mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra na naka-escort sa resupply mission. Mariing kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang delikado, irresponsable at iligal na kilos ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na labag umano sa mga batas ng dagat. Inakusahan nito ang China na inilagay sa peligro ang buhay ng mga sakay ng mga barko ng Pilipinas. Nagpapatuloy ang supply mission sa BRP Sierra Madre at nakarating ang barkong Onaiza May 1. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung nakatuloy ang iba pang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero giit ng China, ang Pilipinas ang siyang pumasok sa tinatawag nitong Renai Reef nang walang permiso, kaya hinarangan ng mga barko ng Pilipinas na may dala umanong iligal na construction materials. Inakusahan pa ng China na ang Onaiza May 2 ang umatras at sinadyang banggain ang barko ng China Coast Guard para masisi ang China at lumala ang tensyon. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batumbakal, maliwanag na sinasadya at planado ng China ang insidente dahil tila nakahanda na ito agad na magbigay ng pahayag tungkol dito. Aniya, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa China lalo't maliwanag na nasa tama ang posisyon nito sa sarili nating teritoryo. Meron laging risk yan ng escalation. Deliberate nilang kine-create yung risk na yan para umatras tayo. So dapat hindi tayo matras, huwag tayo matakot sa ganyan. Dagdag pa niya, dapat tapatan ito ng Pilipinas ng angkop na tugon kasama ang mga kalyado nitong bansa. Isang maaaring gawin ay tanggalan ng pagkilala ang China Coast Guard at Maritime Militia bilang security partners ng ibang bansa. Ano yung measures na parang kumbaga sanctions sa China Coast Guard, no? Yung pag-disengage sa kanila ng communications, kunwari, o kaya yung paghinto ng lahat ng mga cooperation agreements with their Coast Guard, yung mga information sharing agreements. Dapat din anyang alamin at panagutin ng China sa pinsalang dinulit nito sa mga barko ng Pilipinas. Kinundi na rin ng mga iba't ibang bansa ang naging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Estados Unidos, naging delikado ang galaw ng China at nagpahayag ng patuloy na suporta sa Pilipinas. Diniklara naman ng Embahada ng Canada na walang dahilan at labag sa batas ang mga delikadong asal ng China. Nababahala rin ng Dutch Embassy sa huling insidente at nanindigang dapat sundin ang international law sa usapin ng South China Sea. Sinigundahan ng European Union ang panawagan ng Pilipinas na manaigang international law sa West Philippine Sea para hindi lumala ang paulit-ulit at tila lumalalang mainsidente sa lugar. Rafi Santos, ABS-CBN News. Kinundi na rin ng mga mambabatas ang pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, ang chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, malinaw na paglabag ito sa pambansang kasarinlan at pag-atake sa maritime personnel ng Pilipinas. Hindi ito katanggap-tanggap. Kaya tanong ng senador, sapat ba ang simpleng diplomatic protest? Git niya dapat depensahan at protektahan ang karapatan ng mga mamayan ng bansa. Isinusuling naman ni Senador Francis Tolentino na imbestigahan ito sa ilalim ng International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS at ng Code for Investigation ng Maritime Casualties and Incidents ng International Maritime Organization. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros sa international community na makiisa sa pagkondena ng Pilipinas sa karahasan ng China at itaguyod ang pamamayani ng batas. Ito anya ang susi para makamit ang tunay na kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo.
Muli namang tiniyak ni Senate President Miguel Zubiri ang kanyang suporta para sa dagdag na pondo ng Philippine Coast Guard at Armed Forces para palakasin ang kanilang kakayahang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Hinimok naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang Administrasyong Marcos na umaksyon para tuldukan ang anyay pambubuli ng China. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula